Kuya Rab at Kalingap Edo nadismaya sa ginawa ni Bianzi sa kanila. Ay raw ba ay sinadya or nagkataon lang? Bago ko ipagpatuloy ang aking mixing reaction video, pakiusap patapusin ang video para malaman ang nilalaman nito, at kung bago ka pa lang sa aking munting channel, paki-subscribe para lagi kang updated sa video ng mga kalingap. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap, masigla ang umaga. Abala ang lahat sa paghahanda para sa pinakahihintay nilang biyahe papuntang Korea. Si Kuya Rab ay maagang gumising upang tiyakin na kumpleto ang lahat, mga gamit, dokumento, at higit sa lahat, ang presensya ng bawat isa. Kasama niya sina Edo at ang iba pang mga kaibigan na punong-puno ng excitement. Sigurado ba kayong dala na ninyo ang lahat? Tanong ni Kuya Rab habang pinagmamasdan ng grupo. Oo kuya, ready na. Masayang sagot ni Edo, kahit halatang may hinahanap siya sa paligid. Nasaan si Vianzi? Biglang tanong niya. Tahimik ang lahat. Wala pang sumasagot nang biglang tumunog ang cellphone ni Kuya Rab. Tinignan niya ang screen, si Vianzi ang tumatawag. Hello, Vianzi. Nasaan ka na? Paalis na kami, seryosong bungad ni Kuya Rab. Sa kabilang linya, mahina ang boses ni Vianzi. Kuya, pasensya na po. Hindi na po ako makakasama. Parang biglang tumigil ang mundo ni Kuya Rab. Anong ibig mong sabihin? May lagnat po ako simula kagabi, hindi ko na po kaya bumiyahe. Pasensya na po talaga. Saglit na natahimik si Kuya Rab. Hindi niya alam kung may inis ba siya o mag-aalala. Ngunit nanag ang kanyang pagkadismaya. Vianzi, ngayon mo lang sinabi. Paalis na kami. Sana nagsabi ka agad, mabigat niyang tugon. Natakot po kasi ako na baka ma-disappoint kayo, pero hindi ko na po talaga kaya, paliwanag ni Vianzi na halatang nanghihina. Pagkababa ng tawag, humarap si Kuya Rab sa grupo. Hindi nasasama si Vianzi. May sakit daw. Agad napatingin si Edo kay Kuya Rab. Hindi na siya sasama. Halatang nagulat at nalungkot siya. Oo, maikling sagot ni Kuya Rab, pero ramdam ang pagkadismaya sa kanyang boses. Napaupo si Edo at napabuntong hininga. Sayang, akala ko magkakasama na kami. Matagal na naming plano to. Tahimik siyang napatingin sa malayo. Hindi niya maitago ang lungkot. Si Vianzi kasi ang isa sa pinakamalapit niyang kaibigan, lagi silang magkasama, nagtatawanan, at nagkukwentuhan. Ngayon, bigla itong mawawala sa isang mahalagang lakbayin. Kuya, okay lang ba talaga siya? Tanong ni Edo, nag-aalala na rin. May lagnat daw, sagot ni Kuya Rab, mas kalmado na ngayon. Pero sana nagsabi siya agad. Nag-adjust sana tayo. Unti-unting nawala ang saya ng grupo. Kahit tuloy ang biyahe, may kulang. Ramdam ng lahat ang pagkawala ni Vianzi, lalo na si Edo. Habang nasa biyahe, tahimik si Edo. Nakatingin lang siya sa bintana, iniisip ang kaibigan. Okay ka lang? Tanong ni Kuya Rab. Oo kuya, nalulungkot lang. Sana gumaling agad si Vianzi, sagot ni Edo. Tumango si Kuya Rab. Ako rin. Kahit na-disappoint ako, mas importante pa rin na gumaling siya. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Kuya Rab na hindi lahat ng plano ay nasusunod. Minsan, may mga bagay na hindi kontrolado, tulad ng pagkakasakit. At kahit may pagkadismaya, mas nangingibabaw pa rin ang malasakit. Samantala, sa kanyang bahay, nakahiga si Vianzi. Hawak ang kanyang cellphone, binabasa ang mga mensahe ng kanyang mga kaibigan. Pagaling ka agad, mensahe ni Edo. Napangiti siya kahit mahina. Salamat, bulong niya sa sarili. Alam niyang may pagkukulang siya, pero nangako siya na babawi siya sa tamang panahon. At kahit magkakalayo sila ngayon, nananatili ang kanilang pagkakaibigan, matatag, kahit dumaan sa pagsubok ng pagkadismaya at lungkot. Hanggang dito na lang ang update ko mga kalingap, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.